Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kaalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? It's Friday, the 26th of January 2024. Ang bilis ng araw, ano po? Kailan lang nag-iisip tayo, naghahanda para sa Kapaskuhan. Ngayon ay matatapos na ang first month of the year, bago nating taon. Ano po? Talagang ganyan, parang kaya nga po, wag nating isasayangin ang mga oras. Ang mga oras na kailanman ay hindi na magbabalik. Kaya kung ano po yung dapat natin gawin natin. And so, welcome po dito sa ating programang Kadiskarte with your Kadiskarte Mel Elizalde po. At syempre mula sa ating studio sa Elizalde Broadcasting. Alam nyo, itong araw ng Biyernes, talagang lahat halos ng lugar dito sa kalunsuran ng Maynila ay talagang busy pag oras na ng uwian, no? Kasi maraming gusto nang magpahinga na maaga, kinabukasan yung iba walang pasok, yung iba naman may pasok. Kaya nagmumadali sapagkat weekends na, no? Yan ang ating inaasam-asam. At sabi nga, salamat sa Diyos at ngayon ay Biyernes na naman. Ang lahat halos ay mamamahinga. But then tayo walang pahinga. Pero masaya ho tayo, no? Kasi nakakapiling natin na ating mga ang ating mga mamamayan na sumusubaybay sa ating programa. Ngayong hapon, maganda na naman ang ating pong pag-uusapan, no? Kasi alam nyo naman na gusto ko yung mga pag-usapan natin ay yung meron tayong makukuhang mga aral, makukuha natin maging guide natin sa buhay. Sabi nga believe it to achieve it. Yan. Anong sabi saan po galing yung salita na yan? Sa isang Canadian-American motivational public speaker and self-development books na kanyang sinulat, no? Si Brian Tracy. Alam niyo po, ugaliin natin yung magbabasa ng mga librong merong katuturan na kung saan ay magbibigay po sa atin ng mga guidelines sa buhay na siya nating pakikinabangan later on. Ito po, sinasabi nga niya rito, ay magbibigay siya, binigay niya sa librong ito yung 7 powerful lessons from the book na kanyang sinulat na yun na nga po, sabi niya, powerful lessons from the book, believe it to achieve it. Pag naniniwala kayo na maggagawa niyo ang isang bagay, well, magagawa niyo yon. Pero pag naniwala kayong hindi ko kaya yan mahirap yan di ba? Kaya sa umpisa pa lang, dapat tayo, puro positibo ang ating approach. At kung kayo man po ay medyo may mga problema, magsaya kayo. Dahil pag wala tayong problema, sabi nga, 6 feet below the ground na tayo. Sino po ba ang walang problema sa ngayon? At yung mga problema, yan po ay wini-welcome at hindi tinatakasan. Bakit? Sapagkat ang mga problema natin pong pang-araw-araw, pag hindi natin nasulbar, ano pa ba? Pag hindi natin na-survive ang ating mga problema sa pang-araw-araw natin na problema, paano pa yung mga goals natin sa buhay? Wala na, di ba? Kaya pahalagahan po natin, sabi nga, believe it to achieve it, ang anumang inyong nasa sa isip o yung mga pinaplano yung magkaroon na ng panibagong buhay. Very well, di po ba? Sapagkat yan ang nararapat sa isang nilalang, ang magplano ng kanyang sariling buhay na hindi siya magiging pabigat sa kanyang kapwa. Yun ang maganda, di po ba? At saka sinasabi nga po, sa ganung paraan, tayo ay nirerespeto ng ating kapwa.
karespeto ang ating sarili. Sapagkat, ika nga po, nabubuhay tayo sa sarili nating kakayahan. At hindi kanino man nakikisawsaw. Di ba? Alam nyo, ang mga tao po, may kanya-kanyang goal sa buhay. Pero syempre, mga minamahal kong kadiskarte, pagka ikaw ay naniniwala na ang isang bagay ay makakaya mo, gagawin mo yon at magagawa mo. Pag sinabi mong hindi, maraming dahilan pag ayaw. Pero marami ding paraan pag gusto. Di ba? Walang imposible pagka gusto ang gustong gawin. No? Sabi nga number 1 ng lesson na yan, na powerful lessons from this book, ay sinasabing, identify your limiting beliefs. Ano yun? I-identify nyo yung sarili nyo. Ano ba yung mga kahinaan nyo? Iniisip nyo lagi, I'm not good enough. I can't do that. I can't do it. I can't achieve it. Puro I can't. But, kung inyo pong susuriin ang inyong sarili at pagsusumikapan, magagawa nyo po yun. Hindi pa huli ang lahat. Walang huli. No, habang buhay pa ho tayo, nandyan ang pag-asa. It depends on your determination at kasipagan. At syempre, ang guide po sa atin ng Panginoon. Lagi tayong hihingi ng tulong sa Kanya. Huwag ko kayong naiinis, nabubwisit o nababagot kapag kayo ay akala ninyo, ang dami niyong problema ngayon. Diba, sino ba ang walang problema? Talagang ganun Saan ba ho nanggagaling yung ating mga paniniwala? Saan nanggagaling? Sa sarili ho natin, di ba? Sa mga taong ating nakakasalamuha. Kung ang inyong mga kaibigan ay puro mga tamad, puro mga walang pangarap, puro gusto pa asa-asa lang, ganyan din ho ang mangyayari sa inyo. Pero kung kayo ay nakatingin sa sa magandang bahagi ng buhay, nangangarap, may panaginip, hindi lang panaginip, pero yung goals nyo, di ba? At naging iniisip na, kaya ko yan. Wala yan. Sisiw yan sa akin. Pag ganyan, di ba? Sigurado, victorious kayo sa lahat ng inyong gagawin. Pero, pagka puro negatibo, wala, no? Sabi nga ho dun sa tabula rasa, ito raw po ay isang Latin words or blank sheet, parang isang papel na malinis, no? Parang ganun ba yung buhay ng tao? Parang isang malinis na papel, pero kayo yung magsisimula kung ano yung gagawin ninyo sa buhay nyo. Idodrawing ninyo ang inyong mga balaki sa buhay. Kasi nung pinanganak tayo, wala naman tayong ganyang isip di ba? As we grow older, at tayo'y nakapag-aral, mabuti po at pasalamat doon sa mga nakatapos ng pag-aaral. Isa yun sa mga sandata nyo para makalaban sa buhay. Kaya nga, laging sinasabi ko sa mga estudyante ko pag sumikapan yung kayo ay makatapos dahil yan ang kayamanang hindi maaaring manakaw sa inyo kahit sino pa man. At magagamit ninyong kalasag sa inyong buhay. Tandaan nyo yan. Kaya nga sinasabi ayun nga parang isang papel na malinis, yung tabula rasa na yan, na kung saan ini-imagine natin na nung tayo'y bagong panganak, wala tayo pang kamuwang-muwang sa buhay. And then later on, nag-high school tayo, nag-elementary, nag-high school, and nagsimula na tayong mangarap. Kasi ang taong hindi marunong mangarap, wala. Pagka hindi siya nangangarap at wala lang, para lang nakikisabay lang sa agos ng buhay, walang kwenta po yun. Kailangan po nangangarap at syempre, hinahabol ang oras, pinapahalagahan ang oras. Kasi po yung mga oras na natapos na nawala na, hindi na natin maibabalik. Pero ganun pa man, pag natin panghinayangan yun. Pero bago po ang lahat, ito, pinasasalamatan ko na naman ang ating mabait at isa sa pinakamagaling na principal sa Manila, Division of City School Manila, Dr. Loida D. Diaz is watching. Thank you very much, ma'am. Siguro na masyal si ma'am ko kasi
mga nakaraang panahon ay wala siya. Nakikita ko po yung post nyo, kasama nyo yung magaganda yung anak. Ano, ma'am? Salamat po sa inyong muli at thank you po for watching. Ayan, sinasabi po natin na yung paano ba ang mga negatibong ating mga karanasan na yan po ba ay magiging daan para huminto tayo sa ating mga pangarap. Aram nyo, araw-araw may mga lahat na ng klaseng negatibo na sasalubong natin. Ito lang ho, simpleng-simple. Tinanghali tayo ng gising, may kausap tayo, nagmamadali tayo. Kung kailan tayo nagmamadali, tsaka napakaraming sagabal. May traffic, merong aksidente sa daan, kaya lalong nagka-traffic. May naiwan ka, kailangan bumalik ka sa bahay mo. Di ba ganon? Napakadaming balakid. Simple lang ho yun, ha? Ano pa ho kung yung mga binabalak natin ay magkaroon pa ng maraming balakid? Halimbawa, nung kabataan mo, nangarap ka na makatapos ng pag-aaral, wala namang magpapaaral sa'yo. Hindi po ba malaking problema? Pero it's up to you. Kung ikaw ay kikilos at gagawa ng paraan, ganun ho yun. Pagka gumawa ka ng paraan sarili mo, sa mabuting paraan, sa mabuting pag-iisip, hindi po imposible na mangyari yon. Yan po yon. So, yan. At naalala ko yung ating, alam niyo po, tayong lahat ay merong mga iniidolo. Hindi po ba? Maikwento ko lang sa inyo ng pahapyaw, yung isa pong iniidolo ko. Walang iba kundi ang, siyempre dito sa Pilipinas, marami tayong iniidolo rito. Pero ito, nag-iisang pambihirang iniidolo ko. No, nung pa talagang sinusubaybayan ko na ang kanyang istorya sa buhay sa YouTube. Walang iba kundi ang presidente po ng Russia, si Vladimir Putin, President Vladimir Putin. Alam niyo, kung babasahin niyo po yung kanyang nakaraan nung siya ay bata pa, napakahirap po pala ng kanilang buhay. Yung kanilang apartment sa Russia ay puro mga daga-daga pa. Pero siya ay nagsumikap. At nag-umpisa ang kanyang pag-unlad nung siya ay napunta sa KGB. Kasi magaling ho siya Mahusay na estudyante, brilliant. Kasi nagsumikap nga po siya. Kaya nakita nyo naman ho, from the very, very beginning na sobrang hirap, siya na ngayon ang pinakamataas sa Russia. At hindi lang, tinitingala pa ang kanyang bansa because of him. Hindi po ba yan? Mga imposibleng dreams, pero na-achieve niya. Ano pat, hindi po ba natin kaya yung mga ganon? Wag na natin sabihin maging presidente ka. Ma-achieve mo lang yung makatapos ka, magkaroon ka ng sarili mong maipagmamalaki na hindi ka dalahin ng ating bansa, na hindi ka pasanin nino man. Sapagkat ang tao po, dyan tayo po ina-assess, no? Kapag nakitang hindi mo kayang mabuhay, mag-isa, parang nawawala ang respeto sa'yo. Di po ba? Pero pag nakitang, hindi naman kailangan yumamang ka Ang kailangan lang makitang nagsusumikap ka, maayos ang iyong pag-iisip, nag-build up ka ng sarili mong pamilya, at sa kabila ng mga nakasama mo o nasalubong mong mga problema, ay naging matagumpay ka rin nakapagtapos, nakapag-umpisa ng buhay na maayos, bagamat sabi natin, sabi nga, hindi naman ho natin, hindi ho natin mabibigyan ng isang, pagtatanaw na ito, kaya kahanga-hanga kasi mayaman siya. Hindi po yun hindi po yun ang basihan, no? Basta't malinis ang iyong kalooban, nakapagtapos ka ng pag-aaral mo, naayos mo yung sarili mo, that's more than enough, no? Kung maka-achieve ka pa ng mas maganda ron, much better, di po ba? Pero sabi nga, hindi sukatan ang salapi dyan. Ang kailangan lang dyan, maipakita mo na ikaw ay isang tunay na marangal na tao. Yun lang. Kaya nga sinasabi ho rito, paano na ba kung puro negatibo naman ang iyong naranasan? Wag ko kayong matakot kung puro negatibo yung naranasan nyo habang kayo ay nagsusumikap sa buhay. Talagang ganyan hindi po ba? Maraming balakid. Hindi nga madaling yung, sabi nga ho, hindi madaling
makuha ang isang bagay pagka kayo'y nagpaplano. Pag nagpaplano kayo. At tandaan nyo ho, may pinanggagalingan ang belief ng isang tao. Saan ang gagaling yon? Siyempre, yung paniniwala nyo sa Diyos, sa sarili nyong pananalig, sa sarili nyong kakayahan, nananalig kayo na, kaya ko yan, hindi ako pwedeng sumuko, kakayanin ko yan, kahit na nadapa ako ng ilang beses, tatayo pa rin ako, sabi nga, no? Sabi nga ho, meron ditong sinabi, sabi ho ni Henry Ford, if you believe you can, you are correct. Whether you think you can or think you can, you are right. It's up to you, sabi niya. Sabi ho ni Henry Ford yun. Alam niyo naman kung sino si Henry Ford. Siya yung may-ari nung isa sa pinakamagaling na vehicle sa Amerika, yung Ford, no? Yung inyong lingkod ay nagkapalad ng mga nakaraang taon na nagkaroon tayo ng sasakyan na Ford, no? Alam niyo, pag sinabing Ford, American car yan. Medyo magaling, no? Maganda, no? Ganun ho yun. Pero, yun nga, sinabi niya, na if you believe you can or think you can't, you are right. Nasa sa inyo yun. Nasa sarili mo yan. Bahala ka. Ikaw ang arkitekto ng iyong buhay. Ikaw ang arkitekto ng buhay mo. Kung saan ka patungo, dadalhin ng iyong mga paa, ng iyong kaisipan, ng iyong damdamin, ng iyong pagsusumikap, ng iyong determinasyon. Yan, ikaw ang mamamahala niya with the help of God, of course, di ba? Pero kung wala kang balakin at bara-bara yung buhay mo, baka hanggang humantong ka na sa 6 feet below the ground, wala kang achievement. Hindi po tayo nabubuhay para kumain lamang at matulog, no? Meron tayong purpose dito sa mundo. Lahat po tayo. Kaya pag-ibayuhin niyo po yung buhay niyo. Sabi nga po, most people are dying of getting encouragement in life. Yun, totoo yun, hindi po ba? Lahat po tayo ay nagsusumikap o we are dying of getting encouragement. Makarinig tayo ng mga encouragement sa mga kaibigan, sa mga magulang, sa mga malalapit sa atin, mga ganun ho ba, di ba? Pero kung makarinig man tayo ng mga encouragement, ba tayo mismong may katawan ay hindi kumikilos, tamad, negatibo ang utak, wala akong mangyayari dyan. Hindi po tayo maaaring makapag-rely sa mga encouragement without working on it, no? Kasi po, parang kumbaga, wala lang, tingin-tingin ka lang, nakikita mo yung mga kasama mo, nagsipag-unlaran na, tapos ikikwento po, yung kaklase ko dati yan eh. What about you? Kaklase mo dati, pero mas mahusay ang buhay mo, ang iyong kinalakihan. Pero bakit ganun ang buhay mo? Tanungin niyo po yung sarili natin, no? Kaya nga, hindi natin maaring, may mga pagkakataon po na, sabi nila, hindi raw maganda na i-compare natin yung ating sarili sa iba. Pero, sometimes, we have to do it. Makakatulong din po sa atin yun eh. Halimbawa, kaklase natin nung high school yan. Uy, yung kaklase ko sa high school na yan, very bright. Tapos, yun nga, dahil sa brilliant siya, siguro yung proper guidance at saka yung sarili din niya ay pinagpatuloy niya yung maganda niyang nakagawian na mapag-aral, nag-aral, gumanda yung kanyang kabuhayan. Pero, yung mga kaklase mo na dati-dati karepolyo mo, hindi, nahihiya ka na ngayon kasi lahat sila mga maulad ang buhay, may pamilya na maayos, at nakapagpundar, nakatapos. Hindi mo ba maiisip yun? Siyempre, yun nga po, hindi natin maaaring talikdan yung minsan sa buhay natin ay ikukumpara natin yung ating buhay sa mga naging kaklase natin. Ganun ho, di ba? Parang in that way, parang naiisip din natin, eto, buti pa yung kaklase ko, ganun. Sayang, di ko ginawa na nag-aral ako. O kung nakapag-aral man ako, anong ginawa ko?
Marami yung nakapag-aral, di naman maayos ang buhay. Bakit? Abay, umasa na lang eh. Hindi po ba? O kaya, akala niya sapat na yung nakatapos siya sa pag-aaral. Hindi po sapat yun. Yun ay inyong guidance lang yun. Guide ninyo yun. Yung pag-aaral. Yan ang inyong, kumbaga, pagpunta nyo sa gera. Yan ang inyong mga baril. No? Para mga sandata para sa buhay. No? Sapagkat ang mabuhay po dito sa daigdig ay hindi po biro-biro. Talagang kakalabanin mo ang lahat para maging successful ka. Ngayon, kung hindi ka fighter at ikaw ay puro negatibo at tamad ka pa, kung gumising ka alas 12 ng tanghali, abay, talaga walang kahinatnan. Sabi nga po natin, pahalagahan po natin ang time sapagkat ang oras na lumipas na, hindi na ho natin magbabalik. Ngayon, kung nagising ka, 50 ka na, okay pa rin sa alright, di ba? Sabi nga po, walang huli. Ang Diyos, sabi nga po ng Diyos, kahit na sa huling hininga mo, nagsisi ka, papatawarin pa rin kita. How much more kung binigyan ka pa ng mahaba-habang buhay? Carry on, di ba? Yung mga wasted time mo na sana'y pagbalikan ng mga taong na-realize niya na kinakailangan pala niya maging, kumbaga, alam niyo yung mabuhay dito sa mundo para tayo nakikipagkarirahan ng takbo no? Parang takbuhan ito, no? Kumbaga sa kotse, car racing, no? Kanya-kanya tayong dala ng ating buhay. Nakikipag-compete tayo sa ating kapwa. In the sense na inaayos natin ang buhay natin. Ayaw nating tayo ay mahuli sa ika nga po yung kagandahan ng buhay kahit na nasa ano lang ho tayo, nasa middle class tayo, okay na ho sa oray dyan. Wag naman ho yung ika nga talagang dapan-dapa ka na. Whereas, magtataka yung mga kaibigan mo, bakit? Di ba ano yun? College graduate yun? Ganyan-ganyan. Ba't ganun? Ayun, di po ba? Kung yung mga kaibigan mo magtataka, ikaw ba sa sarili mo, di ka magtataka? No? Kasi siguro, nagkulang ka. Kaya nga po sinasabi, ay believe in yourselves. At saka, sabi nga, wag mong limitahan ang iyong sarili. Wag kang magkaroon ng negatibo na pag-iisip na wala na, huli na sa akin. Sayang yung mga panahon. Hindi pa huli, di ba? Yung iba nga ho minsan nadaan po ako dyan sa PGH nakita ko yung pasyenteng matanda, wala siyang bantay. Doon ko na-realize kung gaano talaga pinahalagahan ng taong buhay. Matanda, kitang-kita mo sa kanyang pag-iisa na wala siya talagang kabuhayan. Pero naka-oxygen ho siya. At bakit ho siya nagpa-oxygen at nagpuntang mag-isa sa PGH? Kasi gusto pa niyang mabuhay. Nakita niyo yon? Kahit matanda na, nag-iisa, nagpa-hospital pa rin. Gustong gumawa ng paraan para siya ay mabuhay sapagkat ang mabuhay sa mundo ay napakagaling, napakaganda. Di po ba? At syempre, hindi naman ho tayo nabubuhay na basta buhay lang tayo, humihinga lang tayo, that's enough. Hindi po ganon. Kailangan nandito tayo sa daigdig. Wag ho tayong maging basura sa mundo, no? Kailangan ho yung tayo pa ang makatulong sa ating bansa, sa kabuuan, sa ating komunidad na ating kinabibilangan, sa ating pamilya na ating minamahal. Kung talagang nagmamahal ka, pagsumikapan mo sa sarili mo, no? Kung ganun ang nagmamahal hindi po ba nagsusumikap? Nakita nyo, kahit na anong hirap, nagsusumikap yung tatay mo, karpintero, tapos nakita ko kanina, nakabasa lang ako nung isa dyan sa YouTube, napakaganda talaga yung tatay niya, nasa Saudi, sumulat siya, basahin nyo po, baka makita nyo yan sa YouTube, no? Sumulat siya sa kanyang pamilya, sinasabi doon, Nako, sweldo ngayon, mabuti na lang nakaabot ako sa bangko. Pinadala ko na sa inyo, anak, mag-aral kayo mabuti. Sabi mo sa nanay mo, pakainin kayo sa Jollibee, sabi pa, kahit papano. At manalangin kayo na mabigyan pa ang tatay nyo na maraming taon pa rito sa malayong lugar para mapag-aral ko kayo. Tapos pinakita ho yung larawan nung nagsusulat na ama na OFW.
nabutas-butas ang kanyang brief. You see? Ano ibig sabihin yan? Na ang pagsusumikap ng isang tao para sa kanyang minamahal na mga pamilya ay ganun na lamang. Lahat po tayo sana may ganung damdamin, no? Sapagkat kung hindi ho natin, sasabihin nyo bang mahal nyo yung inyong pamilya kung wala kayong pagsusumikap na ginawa? Na umaasa na lang kayo? Hindi kayo nagmamahal. Ang nagmamahal po ay nagsusumikap para sa minamahal. Di po ba ganun? Kung walang pagsusumikap at paasa-asa lang kayo, hindi kayo nagmamahal. Pati sarili nyo, hindi nyo rin minamahal at hindi nyo rin nire-respeto. Ganyan po ang buhay. But then, Miss Gracia A.S. Billato is watching. Thank you very much for watching. At siyempre po, bago po tayo magpatuloy, gusto kong pasalamatan yung aking kumadre na dumalaw kahapon dito. Ang ating isa sa mga brilliant nating kasama sa dito po sa Division of City School of Manila, Miss Merlin Añonuevo. At salamat sa medyo maraming taon din ho kami hindi nagkita niyan eh. Isa sa mga brilliant na teacher dyan sa Manila. Ilang beses pong naging presidente ng Manila Public School Teachers Association, MPSTA. Napaka-brilliant na tao at napakabait pa. Si Miss Merlin Añonuevo. Okay, thank you Mare. At sabi mo nga, nangako ka ha. Pag napunta ka ng Manila, punta ka rito sa atin. At syempre, inaanyayahan kita to join us, no? Marami pa tayong proyekto. Huwag mo sasabing 27 ka na, anak ng baka. Oh. It's only numbers, di ba? Walang 27. Ganun lang talaga. Sabi nga niya, tatawanan kami. Parang kailan lang, Mare, di ba? O, ginagabi kami ng ng uwi niya pagka Biyernes, pag wala kaming mga meeting, no? Masasayang mga panahon yung aming mga pinagdaanan. At yan nga po, pero sinasabi nga po natin, kapag ka ikaw ay nakabuo na ng magandang haligi sa buhay mo, siyempre, pagka ikaw ay magsasaya, magkakaroon ng pakikipagsaya sa iyong mga kaibigan, maganda hong tignan yun eh. Kaysa yung puro pagsasaya ginagawa mo, wala ka namang nabuo sa buhay mo. Di ba? O, pasaya ka ng pasaya dyan sa mga kaibigan mo. Pero, scrutinahin mo kung anong kabuhayan meron ka. Wala. Pero oras na ikaw ay nakapagpundar ng sarili mo, makipagsaya ka man, makikita mo, pati karepolyo mong mga kaibigan, ay makakita mong ang level ng inyong utak ay pare-pareho. No? Kasi nga, may kasabihan, sabihin mo kung sino mga kaibigan mo, sasabihin ko kung sino ka. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. No? Kasi kung ang mga karepolyo mo, puro mga wala rin trabaho, wala ka rin sigurong trabaho. Ngayon, kung ang karepolyo mo, mga kabarkada mo, ay mga puro mga professionals, nakatapos, pupunta ka ho ba, makikipagkaibigan ka ba doon sa mga walang trabaho? Hindi natin ho sila minamata. Pero syempre, lumilevel tayo sa ating pinagsumikapan sa buhay, no? Ang inyo pong lingkod, nagsumikap ng gusto. Ipinagmamalaki ko po yun. Hindi ko kayo nahihiya na ako ay nanggaling sa isa sa pinakamahirap, no? Dahil walang magpapaaral sa akin sa college eh. Nagsumikap po ako. Kaya pagka-graduate ko, alam ng mga kaibigan ko, alam ng mga inaanak ko, alam ng mga co-teachers ko na pagka-graduate ko ng college, 2 na po ang anak ko. Kapapanganak ko pa lang doon sa 2 kong anak. Sapagkat ang aking napangasawa ay isang brilliant na tao. Natatakot po ako na bandang huli, maging taga-timpla lang ako ng kape. Ayoko pong mangyari yan. No? Kasi alam ko po ang hirap ng buhay sapagkat bata pa ako, puro kahirapan na eh. But then, pasalamat sa Diyos at binigyan niya ako ng ganung pag-iisip at determinasyon. Natapos ko yung aking minimithing karir na maging isang guro at ito, nakatapos po ako 38 years in service sa pagtuturo. At ito, hindi tayo nga sa pagtanda natin. Kahit paano, meron tayong tinatanggap. JSIS po tayo. Di po ba yun ay maganda kahit di tayo mayaman? Kesa nakanganga ka dyan na wala kang ginawa pero graduado ka naman pala. Bago natin sayangin ang panahon, ang oras. Sapagkat, yun nga,
na dapat marami kang ma-achieve pero sinayang mo, pero hindi pa naman huli ang lahat. Sabi nga ho, walang huli. Walang huli, basta't ikaw ay nagsusumikap. Another important person sa akin, ang aking mahal na komadre, Miss Cecilia Valdez Abella is watching. Thank you very much, Mare. Itong si Miss Cecilia Valdez Abella, nakasama ko pong guro ito sa ano ba yung school na pinagturuan ko. Yan, dati yung nandiyan dyan ho yan sa Divisoria eh. Ano ba yung school yan? Yeah, magkasama ho kami niyan dyan. Raha Suliman High School. Yes. No, hirap po talaga itong bumabata. No. Raha Suliman High School, nakasama ko si kumadre ko, my dear kumadre Cecilia Valdez Abella, isang magaling na guro. Kumusta ka dyan? Nandiyan ka sa Pangasinan. Nung pag napunta ka sa Maynila, dumaan ka dito, Mare. Thank you very much for watching. At nakikita ko yung mga post mo sa Facebook. Magagaling. Minsan lang kasi nawawalan ako ng oras no? So, yan po, mga minamahal nating taga-subaybay. Sinasabi ko po na ako po'y nasisiyahan at natutuwa na hindi niyo po nakakalimutang subaybayan ang ating mga programa. At kung ako man po ay hindi makapag, alimbawa, sabi nga po ng kumadre ko kahapon, si Miss Merlin Anyo Nuevo, Mare, minsan hindi kita napapanood sa sabi nung, yung anak daw niyang si Harold na naging kapitan dyan sa Mekawayan. Ba't hindi ko na nakikita si ma'am? Kasi ako minsan marami kaming meeting, nawawala sa schedule, no? Pero, sinisikap po natin dahil pagka nawalan tayo ng magmi-meeting, naabot ng oras, so hindi po tayo nakakapag broadcast. But then, sisikapin po natin at syempre, marami po kaming magagandang balita sa inyo. Pero ang gusto ko po, bago ko ibalita sa inyo, nandiyan na sa mga kamay natin. But then, almost 80% po ay nagagawa na natin. Pag nandyan na po, tsaka natin i-announce. Very soon, meron po tayong mga sorpresa para sa ating mga taga-subaybay. Maraming pong salamat sa inyo. And please, don't forget to like us, support us, and of course, subscribe us sa ating pong YouTube channel, sa ating Facebook channel, sa Elizalde Broadcasting. And don't forget, I always say, I love you all. Bye-bye.